Ito na mga kababayan, yung sinasabi siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga countermeasures na kanyang ginagawa in reaction mga kababayan doon sa patuloy na aggression na ginagawa ng China sa atin po dito sa West Philippine Sea. Ayan po yung balita ngayon. Marcos creates Maritime Council amid escalating tensions in the West Philippine Sea. So ito po mga kababayan, other than yung mga pakikipag-usap niya sa mga leaders ng mundo, yung mga bansa na ating kakampi, marami na mga bansa. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ang kampi po sa ating ipinaglalaban dito sa West Philippine Sea. Ang China po, nag-iisa lang po siya, yung kakampi niya na kaparihas niyang bansa, yung Russia, yung North Korea, hindi man nga po nagsasalita. Di ba? Kasi may sarili man pong problema, lalo na yung Russia. Alam naman po ninyo yung Ukraine-Russian war. So, busy doon si Putin. Kaya hindi na siya nangingialam pa dito sa atin. Pero tayo po, we have our like-minded nations. Kaya nga po, itong latest aggression na ginawa sa atin ng China, talagang sabay-sabay na nagpalabas ng condemnation po yung mga bansa sa buong mundo. And on the part of our government, hindi po nagpapabaya yung ating presidente. Pero sabi nga ng ating Pangulo, yung response natin ay reasonable siya, proportionate, and reasonable. So hindi tayo po mag-overreact para ang objective po natin, huwag palalain yung problema, kundi pakalmahin yung ating sitwasyon. Kaya nga po, kahit may mga nasasaktan na sa ating mga kasundaluhan, tatlo yung na injured. Pero tingnan ninyo, kalma yung ating pong yung ating gobyerno. Because sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we do not seek conflict. Kahit po tingnan ninyo yung ginagawa sa atin, mga higanting barko, dalawang napakalaking barko ng Chinese Coast Guard, pinagtutulungan po yung napakaliit lang nating bangka, mga kababayan, halos hindi na makita dahil po sa tindi ng pagsusumpit ng water cannon, pambubumban ng water cannon sa atin pong resupply mission, resupply boat. So sabi dito sa report ng Philippine Star, mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the strengthening of the country's maritime security and domain awareness as tensions between the Philippines and China escalate over territorial disputes. Ito yung wisdom and strength na totoo, hindi tulad ng birthday greetings ni Congressman Pulong sa kanyang tatay na you raise us with your wisdom and strength, referring to Maudigs sa selebrasyon ng kanyang birthday noong March 28. Sabi natin doon sa previous video natin sa isang channel natin, mga kababayan, nasaan yung wisdom and strength na pinapakita ng inyong tatay na pinamana sa inyo. Yun ang naging guide ninyo sa paglaki ninyo. Yan pinakita po, hindi man wisdom, stupidity, foolishness. Makipag-secret deal ka ba naman sa China, i-surrender yung ating territory? Nasaan ang wisdom in strength doon? Pagpapakita yon ng stupidity, lack of common sense, and weakness. Lahat baliktad eh. Ito yung totoong wisdom in strength. Marcos signed Executive Order 57 on March 25 to comprehensively tackle the cross-cutting issues that impact the country's national security, sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction over its extensive maritime zone. So mabuhay po kayo, mahal naming Pangulo. Hindi kami nagkamali sa pagsuporta po sa inyo.
paglukluk namin sa inyo in the last election. Kasi talagang pinaglalaban ninyo yung para sa atin. Lawfully para sa atin. Sabi nga ng mga marurunong po talaga dito, alam kung ano yung ating ipinaglalaban. Kung alam lang anya ng majority ng mga Pilipino kung gaano kaimportante ito pong West Philippine Sea. Mas malaki pa anya ito sa landmass ng Pilipinas, yung territory ng West Philippine Sea, at sa yaman mga kababayan. Napakayaman yung lugar. At stake dito yung future ng ating susunod na mga henerasyon. Ayan po yung West Philippine Sea. Kikita ninyo? Ito yung Scarborough Shoal. Exclusive Economic Zone claim. Ito yung gustong kamkamin lahat. Ito na lahat yung gustong kamkamin ng China. Napakalayo sa kanyang territory po, sa kanyang lugar. Ito yung Spratly Islands, mga kababayan. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Dito na sila, Scarborough Shoal. Sabi dyan, yung area ng South China Sea covers more than 3 million square kilometers. Yung trade niya, over 5 trillion US dollars in shipborne trade passes through the sea annually. Yung oil and gas niya, yung estimate po, around mga 11 billion barrels of untapped oil in 190 trillion cubic feet of natural gas ang nandadyaan mga kababayan. Kaya gustong kamkamin lahat ng China, yung area ng South China Sea. At ang nakakalungkot mga kababayan dito, pati yung ating territory na gustong kamkamin nila, kiniklaim nilang kanila pa. Ngayon, bakit interesado ang buong mundo? Kasi nga po, trade route mga kababayan ang South China Sea. Pag na-disrupt po ang free passage ng mga barko na may mga kargang kalakal, baka bumagsak ang economy ng mga bansa sa mundo, mga kababayan. Based on data and based
sa study mga kababayan, sabi diyan, the United Nations Conference on Trade and Development estimates that roughly 80% of the global trade volume and 70% by value is transported by the sea. Of that volume, 60% of the maritime trade passes through Asia, with the South China Sea carrying an estimated one-third of global shipping. Ganon katindi, mga kababayan. Its waters are particularly critical for China, Taiwan, Japan, and South Korea. These countries rely on the Strait of Malacca, which connects the South China Sea, and by extension the Pacific Ocean with the Indian Ocean. For many of the world's largest economies, the South China Sea is an essential maritime crossroads for trade. While over 64% of China's maritime trade transited the waterway in 2016, nearly 42% of Japan's maritime trade passed through the South China Sea. The United States is less reliant on the South China Sea, just over 40% of its maritime trade passed through the region. The frequent citing of 5.3 trillion US dollars figure in various publications raise concerns that a disruption of the South China Sea trade could potentially lead to a global economic crisis. Concerns surrounding the 5.3 trillion figure are often tied to suspicions that China growing regional influence may encourage Beijing to disrupt commercial shipping. Kaya interesado po ang napakaraming may stake po sila dito sa South China Sea. Ang napakaraming bansa, this will trigger an economic collapse, global economic collapse. Pag-aayaan natin ang pagmamalabis po ng China na gusto nilang kontrolin ang buong South China Sea. Hindi lang dahil sa dumadaan ng mga barko, kundi ang interest po ng China, number one, yung gas deposits po. Kaya nakataya po yung survival natin dito. The survival ng future generation ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya ang kala ng iba, katubigan lang anya na yan. Hindi nga masyado anya lumilitaw yung mga kalupaan. Lulubog lilitaw yung mga islands. Yung iba niya, mababaw na tubig. Kaya nga siya, shoal. Ang hindi alam mga kababayan ng karamihan kasi, yung gas deposits, imagine 11 billion barrels of untapped oil and 190 trillion cubic feet ng natural gas ang nandadyan mga kababayan. Untapped. So importante mga kababayan, isupport natin yung mga actions na ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng West Philippine Sea. So sabi dyan sa balita, Executive Order number 57, which Executive Secretary Lucas Bersamin signed on March 25 was released to the media on Sunday. Ngayon lang po. It highlighted the need for maritime security in maritime domain awareness due to serious challenges that threaten the country's territorial integrity and peaceful existence of Filipinos. Despite efforts to promote stability and security in our maritime domain, the Philippines continues to confront a range of serious challenges that threaten not only the country's territorial integrity but also the peaceful existence of Filipinos, including their fundamental right to live in peace and freedom, free from fear of violence and threat. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos in a statement released by the Presidential Communications Office. So, importante anya na palakasin natin yung ating maritime security and domain awareness. So, it is imperative anya to comprehensively tackle the cross-cutting issues that impact the nation's national security, sovereignty, sovereign rights in maritime jurisdiction over its extensive maritime zones. So sa ilalim po ng Executive Order, the National Maritime Council, formerly the National Coast Guard Coast Watch Council, was designated to formulate policies and strategies for the country's maritime security and domain awareness framework, among other functions. So, ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong
sa NMC to craft and issue guidelines for implementing Executive Order number 57, which will take effect immediately upon its publication in the Official Gazette or a newspaper of general circulation. NMC will consist of heads of the following department agencies: the Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, at saka yung Department of Foreign Affairs. So makikita po ninyo yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa niya lahat legal, mga kababayan, at saka sa mahinahon na pamamaraan. The Council also includes secretaries of the Department of Finance, the Department of Interior and Local Government, the Department of Transportation, Solicitor General, and the Director General of the National Intelligence and Coordinating Agency. Kaya makikita ninyo, talagang pinag-iisipang mabuti. Hindi yung mga bugso ng damdamin lang na dala ng epekto ng pinta ng pagtira po ng fentanyl. Walang kakaantungang mabuti pag ganon, mga kababayan, ang style dinadala sa yabang. Di ba? At walang direksyong mga pananalita. Tapos babawiin. Also attached to the NMC is the National Task Force for the West Philippine Sea, which was created through Executive Order 94 to orchestrate, synchronize, and operationalize the employment of the capabilities of different agencies for the unified actions dito po sa West Philippine Sea. So, ganon mga kababayan ang ipinag-utos na panibago na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos to address the issues dito po concerning the West Philippine Sea. So, yun man lang po, mga kababayan, yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.